Minsan isang simpleng haplos lang ang kayang magbago ng buong mundo ko. Hello, ako si Marikit, 26 na taong gulang, taga Batangas. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo kung saan ang bawat araw ay parang paulit-ulit na kwento. Hanggang sa isang araw, natutunan kong may mga haplos na hindi sinasabi ng mga babae ng malakas, pero gustong-gusto nila sa puso nila. Isang lihim na, sa totoo lang, bihira lang ang mga lalaki ang nakakakita. Habang lumalaki, madalas kong napapansin na ang mga kaibigan kong babae ay nagsasabi ng isang bagay, pero ang katawan nila ay tila sumisigaw ng iba, ng mga damdaming hindi nila kayang ipahayag. Sa simpleng haplos, nagkakaroon ng kakaibang koneksyon, isang bagay na mas malalim pa sa salita. Noon ko napagtanto na may 7 espesyal na haplos na kayang magpawala ng anumang kaba o takot sa puso ng babae. Hindi ito tungkol sa halik o yakap lang, kundi mga maliliit na galaw na nagpaparamdam ng seguridad, pagmamahal at pagiging tunay. Ang mga haplos na ito ay parang mga lihim na senyales na nagbubukas ng utak at puso ng isang babae, ngunit walang sino man ang magtatanong ng diretso kung ano ito. Sila ay mga kilos na tinitiyak ang presensya ng isang lalaking handang alagaan at mahalin ng walang kondisyon. Sa kabila ng mga salitang binitiwan nila, ang katawan nila ang nagsasabi ng totoo, at doon ko nakuha ang ideya na ang pisikal na kontak ay higit pa sa simpleng pagdampi. Ito ay isang sining, isang wika na hindi lahat ay nakakaintindi. Isang gabi sa bayan ng Lipa, habang naglalakad kami ng aking nobyo sa ilalim ng mga ilaw ng poste, naisip kong ibahagi ang mga natutunan ko. Hindi ito tungkol sa mga bagay na madalas mong marinig sa pelikula o mga kantang pop. Ito ay tungkol sa mga totoo at malalalim na haplos na nagpaparamdam ng seguridad at koneksyon. Ang bawat haplos ay may kahulugan, nagkukubli ng emosyon na hindi niya sasabihin ng malakas, ngunit nararamdaman ng buong puso. Sa mga susunod na kwento, ibabahagi ko ang mga 7 haplos na ito, ang mga sandaling ito na nag-iwan ng marka sa puso ng bawat babae, lalo na sa akin. Ito ay mga simpleng kilos na muling nagbigay buhay sa aming relasyon, nagpatibay sa aming samahan, at nagbigay lakas sa aking pagkatao bilang isang babae sa mundo ng pagmamahal at pagtitiwala. At ngayon, simulan natin sa pinakaunang haplos, ang yakap mula sa likuran, isang haplos na hindi lang basta yakap, kundi isang tahimik na pangakong proteksyon. Ngunit bago ko ito ilahad, hayaan mo akong ikwento muna kung paano ko ito unang naranasan at bakit ito naging napakahalaga sa akin. Ang unang haplos na nais kong ikwento ay ang yakap mula sa likuran. Hindi mo iniisip na ganoon lamang ito kahalaga, pero sa akin, ito ang pinakasimpleng paraan para maramdaman kong ako'y ligtas at mahalaga. Isang gabi sa bayan ng Lipa, habang ako'y nagluluto sa kusina ng bahay namin, naramdaman ko bigla ang mga bisig ni Carlo na yumakap sa aking baywang mula sa likod. Hindi ko inaasahan iyon, kaya napangiti ako at humarap sa kanya, nagkunwaring nagtatanong, "Ano yan? Ano bang ginagawa mo?" Pero sa loob-loob ko, ang puso ko ay kumakabog. Ang kanyang yakap ay hindi basta yakap lang. Parang isang tahimik na pangakong siya ang aking tagapangalaga. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang kanyang hininga na malumanay na humahaplos sa aking batok. Sa mga sandaling iyon, tila nawala lahat ng pagod at alalahanin ko. Parang ang mundo ay tumigil at kami lang ang umiiral. Ang aking utak ay nagpadala ng signal na ako ay ligtas, na may taong handang protektahan ako kahit sa simpleng paraan. Hindi ito yung klaseng yakap na mahigpit at pilit, kundi isang malambot at mahinahong yakap na puno ng pagmamahal. Kahit na nagkunwari akong nagtatanong, alam kong si Carlo ay alam kung ano ang nararamdaman ko, ang pangangailangan kong maramdaman na ako'y hindi nag-iisa. At iyon ang dahilan kung bakit ang ganitong uri ng haplos ay napakahalaga sa mga babae. Hindi ito kailangang ipagsigawan dahil sa puso namin, ramdam namin ang kahulugan nito. Sa mga araw na iyon, madalas ko siyang tanungin kung bakit niya ginagawa iyon. Yung mga maliliit na haplos na para sa iba ay parang walang kwenta lang. Ngunit siya'y ngumiti lang at sinabing, "Alam ko lang na gusto kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa." At doon ko naintindihan na ang mga ganitong haplos ay hindi lang pisikal na pagdampi. Ito ay isang uri ng komunikasyon na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Sa halip na magsalita, ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga simpleng kilos.
Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano ang isang simpleng haplos sa baywang, lalo na sa harap ng publiko, ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan. Isang haplos na nag-uugnay hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa ating pagkatao sa mata ng ibang tao. Ang haplos na ito ay puno ng pagmamalaki, pagiging protektado, at isang tahimik na deklarasyon ng pag-aari na hindi kailanman aaminin ng malakas ng isang babae. Ngunit sa puso namin, ito ang pinakamakapangyarihang haplos na maaari naming matanggap. Sa araw na iyon, habang naglalakad kami ni Carlo sa parke ng Lipa, napansin ko ang isang haplos na dati ay hindi ko pinapansin, ang simpleng paglalagay ng kamay sa aking baywang habang kami ay magkayakap o magkaakbay. Sa simula, napailing ako, iniisip na baka masyadong lantad o ipinapakita niya lang ito para sa iba. Pero habang tumatagal, naramdaman ko na iba ang hatid nitong haplos. Hindi lang ito basta pagdampi, kundi isang tahimik na pahayag ng pagmamalaki at pag-aari na hindi ko kailanman inamin sa sarili ko. Habang kami ay naglalakad, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking baywang, mahigpit ngunit hindi nakakakaba, parang sinasabi niya sa buong mundo, "Ito ang babae ko, at ipinagmamalaki ko siya." Hindi ko man sinabi sa kanya, ramdam ko na ang haplos na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang seguridad. Hindi ito tungkol sa pagmamay-ari sa negatibong kahulugan, kundi sa pagiging tapat at matatag sa aming relasyon. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay tila napapansin ang aming pagiging magkasama. Ngunit para sa akin, ang pinakakinang ay ang nararamdaman ko sa loob, isang kombinasyon ng pagiging komportable at ang kislap ng pagnanasa na dulot ng haplos na iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang mga babae ay naghahanap ng ganitong uri ng haplos. Isang kumpirmasyon na sila ay kabilang sa isang tao na handang ipakita sa mundo ang pagmamahal at suporta sa kanila kahit na wala silang sinabi. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagdampi ng kamay sa baywang ay makakalikha ng ganitong kalalim na damdamin. Ito ang haplos na nagpapahiwatig ng katiyakan at pagiging totoo sa isang relasyon na hindi kailanman kailangang ipaliwanag. Sa bawat paglakad namin ni Carlo, ang haplos na iyon ay naging simbolo ng aming pagkakaisa, isang lihim na wika na tanging kami lang ang nakakaintindi. Sa susunod na kwento, ilalahad ko ang isa pang haplos na madalas ay napapansin lamang kapag ito'y ginawa ng may tamang intensyon, ang pag-aayos ng buhok o paglalagay nito sa likod ng tenga. Sa simpleng galaw na ito, matutuklasan natin ang lalim ng atensyon at pagmamahal na hindi kailanman ipinapahayag ng malakas, ngunit damang-dama sa puso ng bawat babae. Isang haplos na nag-uugnay ng damdamin at isipan sa paraang hindi mo akalain. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa maliit na kapehan sa bayan ng Lipa nang unang maranasan ko ang haplos na ito, ang pag-aayos ng buhok. Kasama si Carlo, habang kami nagkakape, napansin kong may ilang maliliit na hibla ng buhok ang nakalagay sa aking mukha. Hindi niya sinabi, hindi niya pinansin, ngunit dahan-dahan niyang inabot ang isang hibla at maingat na inilagay ito sa likod ng aking tenga. Ang simpleng galaw na iyon ay hindi lamang pag-aayos. Ito ay isang tahimik na pag-aalala at pagmamalasakit. Habang ginagawa niya iyon, tumingin kami sa isa't isa. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-aalaga at ang pagnanais na maparamdam sa akin na ako'y tinitingnan at pinapahalagahan. Ang haplos na iyon ay nagdala ng kakaibang tensyon, hindi sa paraang nakakakilig lang, kundi isang malalim na koneksyon na parang eksena sa pelikula, kung saan ang oras ay tumigil sandali para lang sa amin. Ang puso ko ay kumabog ng mas mabilis, ngunit hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa init ng damdamin na kanyang ipinapakita sa isang simpleng galaw. Alam kong maraming babae ang hindi aaminin na gusto nila ang ganitong uri ng haplos. Para sa kanila, parang maliit na bagay lang ito, pero para sa amin, ito ay isang pahayag ng pagiging tunay na interesado, ng hindi pagwawalang bahala sa mga maliliit na detalye. Isa itong paraan ng pagmamahal na hindi kailanman nagsasalita ng malalakas na salita, ngunit ramdam sa bawat hibla ng buhok na naaalis sa mukha. Ngunit may isang mahalagang kondisyon ng haplos na ito, kailangan may tiwala. Kung wala pa ang koneksyon, baka maging nakakainis o nakakahiya lang ang galaw na iyon. Kaya sa amin, naging tanda ito ng lalim ng aming relasyon, isang lihim na wika na nagsasabi, nakikita kita sa paraang hindi mo inaasahan.
Sa bawat paglalapat ng kamay ni Carlo sa aking buhok, parang naririnig ko ang mga salitang hindi niya masabi ng malakas, ngunit nadarama ko ng buo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang haplos na para sa akin ay parang pahinga sa gitna ng bagyo, ang halik sa noo. Isang haplos na puno ng katahimikan, respeto, at proteksyon. Hindi ito tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol sa pagpaparamdam na sa kabila ng lahat, may isang tao na handang maging kanlungan mo sa mundong puno ng gulo. Isang haplos na hindi lang pisikal, kundi emosyonal na sandigan. Ang halik sa noo ang isa sa mga pinaka-espesyal na haplos na natanggap ko mula kay Carlo, at naniniwala akong ito ang pinakamahimalang haplos na nagpapahiwatig ng tunay na pagmamahal at proteksyon. Isang gabi sa aming munting bahay sa Lipa, matapos ang isang araw na puno ng stress sa trabaho, naramdaman ko ang bigat ng pagod at pasakit sa aking dibdib. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang aking ulo na para bang gustong bumagsak sa unan, nang bigla siyang lumapit, yumuko, at hinaplos ang aking noo ng marahan bago niya iyon hinalikan. Hindi ito ang uri ng halik na puno ng init o pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng katahimikan at pangunawa. Para bang sinasabi niya, hindi mo kailangang magsalita, nandito ako para sa'yo. Ramdam ko ang lambing at respeto sa bawat pagdampi ng kanyang labi, na parang isang panalangin na nagpapawi sa lahat ng aking alalahanin. Sa mga sandaling iyon, tinanggal niya ang bigat ng mundo sa aking balikat sa isang simpleng haplos lamang. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon kalakas ang epekto ng halik sa noo. Siguro ito ang haplos na nagpapakita na hindi lang ako isang babae na nais mahalin sa panlabas, kundi isang nilalang na kailangan ng katiwasayan at pag-aaruga sa loob. Parang ang halik na yon ay nagdala ng kapayapaan sa aking kaluluwa at ginawang mas matatag ang aking puso kahit na napuno ito ng mga pasakit. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kong naaalala ang haplos na iyon. Kahit gaano ako kabisi o kapuyat, ang alaala ng halik sa noo ay nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. At sigurado akong marami sa mga babae ang naghahangad ng ganitong uri ng haplos. Isang haplos na hindi naghahanap ng kapalit kundi nagbibigay ng buong puso. Isang haplos na naglalaman ng respeto, pangunawa at tunay na pagmamahal. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isa pang haplos na medyo mapangahas pero napaka-epektibo, ang banayad na pagdampi ng kamay sa hita. Isang haplos na puno ng tahimik na pagnanasa at katiwasayan na nagsasalita ng nandito ako para sa'yo sa paraang hindi mo mabibigkas. Isang haplos na, kapag ginawa ng tama, ay nagdadala ng kakaibang kuryente sa pagitan ng dalawang puso. May pagkakataon sa isang gabi habang nanonood kami ng pelikula sa bahay ni Carlo sa bayan ng Lipa nang maranasan ko ang haplos na ito, ang banayad na pagdampi ng kamay sa hita. Hindi ito naging isang marahas o malakas na haplos, kundi isang dahan-dahang pagdampi na para bang sinasabi niya ng tahimik, narito ako para sa'yo. Sa una nagulat ako, pero hindi ito ang klase ng pagdampi na nakakaramdam ako ng takot o hindi komportable. Sa halip, ito ay puno ng init at katiwasayan. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting niyakap niya ang aking kamay gamit ang kanyang palad, dahan-dahan at puno ng paggalang. Ang haplos na iyon ay parang isang lihim na sinasabi ng kanyang puso, isang tahimik na pangako ng pagmamahal at pag-aaruga. Ramdam ko ang kuryente na dumadaloy mula sa kanyang kamay papunta sa akin, isang kombinasyon ng pagnanasa at seguridad. Hindi ito tungkol sa pisikal na atraksyon lang, kundi isang malalim na koneksyon na bumabalot sa aming dalawa sa isang mundo kung saan kami lang ang may alam. Hindi ko mapigilan ang nangiti habang pinapansin ang bawat kilos niya, na para bang bawat pagdampi ay may kahulugan na hindi kailanman niya ipinaliwanag ng salita. Sa bawat segundo, nadarama kong mas lalong tumitibay ang aming samahan at ang haplos na iyon ay naging simbolo ng aming pagtitiwala at pagkakaintindihan. Ang haplos sa hita ay hindi para sa lahat. Kailangan ng tamang panahon, tamang lugar, at higit sa lahat, tamang puso. Kapag ginawa ng tama, ito ay nagiging isang makapangyarihang pahayag ng pagnanais na hindi nakasasakit, kundi nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan. Isang haplos na nag-uugnay sa dalawang kaluluwa sa paraang walang salita ang makakalarawan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isa pang haplos na madalas ay unnoticed, pero napakahalaga, ang mabilis ngunit may lalim na paghatak sa akin papalapit sa kanya. Isang haplos na nagpapakita ng kumpiyansa at pagnanais na hindi na itinatago.
Isang haplos na nagdudulot ng kakaibang kiliti sa puso at isipan na hindi ko akalain na mararamdaman ko sa isang simpleng paglapit. Hindi ko malilimutan ang pagkakataon na yon sa tahimik na kalsada ng bayan ng Lipa habang kami ni Carlo ay nag-uusap sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Bigla niya akong niyakap sa baywang at sa susunod na sandali, marahang hinila papalapit sa kanya. Hindi ito isang marahas na paghila, kundi isang kumpiyansang paglapit na nagdulot ng kakaibang kiliti sa aking puso. Para bang sinasabi niya sa isang iglap, "Ako ang gusto mo ngayon at hindi ako natatakot ipakita ito." Ang haplos na iyon ay nagdulot ng kakaibang sensasyon, isang halo ng kagalakan, pagkabigla at excitement. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan ng tama, pero ramdam ko na parang bumilis ang tibok ng puso ko at ang mundo ay umiikot sa paligid namin. Hindi ako nagulat sa galaw niya, kundi naaliw ako sa lakas ng intensyon at pagiging totoo ng haplos niya. Parang walang ibang tao sa mundo, kami lang ang nariyan, naglalaban sa isang tahimik na sayaw ng damdamin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang ganitong uri ng haplos ay hindi lamang pisikal na pagdampi. Ito ay isang pahayag ng pagnanasa, ng pag-ibig at ng tapang na ipakita ang nararamdaman. Isang haplos na nagpapahiwatig na ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo at handa nang magsimula ng isang bagong kabanata ng kanilang kwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maintindihan, bakit sa kabila ng kanyang tapang sa haplos, may mga bagay na tila tinatago pa rin niya sa akin? May mga lihim na nagkukubli sa likod ng kanyang mga mata, mga tanong na hindi niya sinasagot. At iyon ang simula ng isang mas malalim na kwento na kailangang tuklasin. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang twist sa kwento, isang hindi inaasahang pangyayari na nagbago ng lahat, isang pangyayaring nagpalalim sa aming relasyon, ngunit nagdala rin ng mga bagong tanong at pagdududa, isang haplos na nagbigay daan sa isang misteryo na kailangang lutasin. Hindi ko inakala na ang simpleng haplos na iyon, ang paghila sa akin papalapit kay Carlo, ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa aming relasyon. Ilang araw matapos ang gabing iyon, napansin kong may kakaiba sa kanya. Parang may tinatago siya, isang bagay na hindi niya gustong sabihin sa akin. Sa bawat haplos na dati puno ng init at katiwasayan, ngayon ay may kasamang pag-aalinlangan at lihim. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa maliit na silid ng bahay niya sa Lipa, tinanong ko siya ng diretso kung may problema ba siya. Hindi niya ako sinagot agad, tila nag-iisip muna siya. Sa huli, sinabi niya na may isang bagay na dapat niyang ipagtapat, isang lihim na matagal na niyang binibitbit. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumalot sa akin, at dahil doon, naramdaman ko ang kakaibang tensyon na hindi ko inaasahan. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lalaking dati kong kilala bilang bukas palad at mapagmahal ay biglang naging mailap sa mga haplos na dati naming pinagsaluhan. Ang mga haplos na dati nagbibigay saya at kapanatagan ay ngayoy nagdadala ng pagdududa at pangamba. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalituhan at galit sa sarili. Ang twist na ito sa aming kwento ay nagbukas ng maraming tanong sa aking puso. Ano ba talaga ang nangyayari kay Carlo? Bakit bigla siyang nagbago? At higit sa lahat, paano namin haharapin ang bagong hamon sa aming relasyon? Ang mga simpleng haplos na dati naming pinahahalagahan ay naging tanda ng mga bagay na hindi na namin maintindihan. Sa susunod na bahagi, ilalantad ko ang rurok ng aming kwento, ang matinding emosyon at tensyon na hatid ng mga pangyayaring ito. Isang eksena na puno ng sigaw ng damdamin, luha at mga tanong na walang kasagutan. Isang bahagi ng kwento na magpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng mga haplos, hindi lang sa katawan, kundi sa puso at isipan ng isang babae. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit ang gabing iyon sa bahay ni Carlo sa Lipa. Ang mga haplos na dati ay nagdudulot ng init at ginhawa ay biglang naging mga sugat na sumakit sa puso ko. Napuno ng sigaw ang aming mga salita, mga tanong na walang sagot, mga luha na walang tigil, at mga pangarap na tila naglaho sa hangin. Ang bawat haplos na dati naming pinagpalitan ay naging mga patikim ng sakit at pagdududa. Naroon kami sa sala, magkatapat. Ang hangin ay puno ng tensyon na parang apoy na unti-unting sumisiklab.
Ang bawat haplos na dati isang pangakong kaligtasan ay ngayon ay tila isang hamon, isang paalala ng mga bagay na nawawala sa pagitan namin. Sa bawat pagdampi ng kamay ni Carlo, ramdam ko ang bigat ng mga lihim na pilit niyang itinatago. Sa bawat yakap niya, naramdaman ko ang distansyang unti-unting lumalawak. Para bang ang mga haplos na dapat sana'y naguugnay sa amin ay naging mga hadlang, mga pader na naghihiwalay sa puso namin. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang unos na ito, kung paano namin muling mabubuo ang mga piraso ng aming nasirang mundo. Ang sakit ay parang isang dagok na nagpapalalim ng sugat, ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang maliit na apoy ng pag-asa. Ito ang rurok ng aming kwento, ang punto kung saan ang mga haplos ay hindi na lamang pisikal na galaw, kundi nagiging simbolo ng lahat ng nararamdaman namin, ang takot, ang pag-asa, ang pag-ibig, at ang pagkasira. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong ang tunay na lakas ng isang relasyon ay hindi nasusukat sa dami ng haplos, kundi sa kung paano namin haharapin ang mga sandaling tulad nito. Sa susunod na bahagi, ilalapit ko ang kwento sa isang dramatikong wakas, isang sandali ng desisyon at paglalakbay patungo sa isang bagong simula. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ay ang simula ng isang misteryo na kailangang lutasin, isang kwento na magpapatuloy sa puso ng bawat nakikinig. Nasa likod ng bawat haplos ang mga kwento, mga lihim, pangarap, at mga sugat na hindi madaling ipahayag. Sa huling gabi namin ni Carlo sa Lipa, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangan naming harapin. Habang nakatingin siya sa akin, may kakaibang halo ng lungkot at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, may isang bagay na hindi pa rin namin kayang talikuran, ang pagmamahal na nag-ugat sa bawat haplos, bawat titig, bawat sandali. Sa gitna ng katahimikan, niyapos niya ako ng mahigpit, isang haplos na puno ng pangakong hindi basta-basta mawawala ang aming kwento. Ngunit sa likod ng haplos na iyon, naramdaman ko rin ang mga tanong na naghihintay ng sagot. Ano ang susunod na hakbang? Paano namin haharapin ang mga nakatagong lihim na unti-unting sumisira sa amin? At higit sa lahat, may pag-asa pa ba para sa amin? Hindi ko maipaliwanag ang timpla ng damdamin sa mga sandaling iyon, ang halong takot, pag-asa at pag-aalinlangan. Ang haplos na iyon ay tila huling paalam, ngunit sabay rin itong paanyaya sa isang bagong simula. Sa puso ko, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento, kundi isang bukas na pinto patungo sa mga susunod pang kabanata na puno ng misteryo at paglalakbay. At sa pag-alis niya mula sa aking mga bisig, naiwan ako na may mga tanong na naglalaro sa isip at puso, mga tanong na kailangang sagutin, mga lihim na kailangang tuklasin. At doon, sa gitna ng dilim ng gabi, nagsimula ang tunay na paglalakbay ko. Isang paglalakbay ng paghahanap ng katotohanan, pag-unawa, at higit sa lahat ng pag-ibig na hindi basta mawawala. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ano ang mga lihim na itinatago pa ni Carlo? At paano ko haharapin ang mga hamon na darating? Ang sagot ay nasa mga susunod na kwento, mga kwentong magpapatuloy sa puso ng bawat isa sa atin, naghihintay na madiskubre.